Hello mga kababayan, ito yung drain valve ng washing machine. Ngayon, ang problema nito may leak na dito banda. Yan, ganyan banda. Ito ay sira na, may leak dyan. Titingnan natin, bubuksan natin yan. Sa pamamagitan ng ating luma. Ito, luma din to, may leak na rin ito. May isa pa akong binuksan dito. Para mabuksan natin ang plastic nut na yan, tatanggalin lang itong 4. 1, 2, tapos magkabilaan. Ang magiging mukha ay ganito na. Ngayon ito, screw yan tinanggal ko ito. Ito nga, tinanggal ko ng 4 na nut. Tapos tinanggal ko ito. Pag tinanggal natin yan, ganyan. Tapos ganyan din. Tapos ito na yon. Kung ang problema ng ating rubber ay ito lang na yung silyo lang niya, madali lang gawa ng paraan. Wag lang yung may butas dito. Pwede rin siguro lagyan ng mighty band, pero kung hindi na, kung marupok na talaga, pag may pamalit, mas okay. Pero kung sabi ko nga, kung ito lang naman na iniipit niya, silyo lang naman, mas madaling gawa ng paraan. Gumawa na ako, sa katunayan, ito. Gumawa na ako, tinabas ko. Gagawin natin kasi ito nga iniipit yan, ganyan yan nakaganyan siya. Tapos iipitin niya dyan, nakaganyan. Tapos ipipress nito yan, para hindi mag-leak dito, hindi rin mag-leak dito. Okay, so ilagay natin ang rubber. Ito yung gasket natin, ilalagay dyan sa loob. Tapos ito naman ilalagay na natin. Sakto yan sakto po yan dyan. Tapos ilagay natin ganyan. Tapos ilagay natin ito. At ipapakita ko sa inyo pag kinabit ko na. Ito kasi may pressurize sa tubig tayo na pumapasok dito. Okay? Para magsara ang ating valve. Para magsara. Kapag may pressure tayo dito, pressurized water, ito tataas. Okay? Tataas ito para isara ang valve. Tapos pag tinanggal naman ang pressure, pabalik na, may spring naman nakakabit dito. Ito po yung kabayan. Wala na rin spring. Itong mangyari dito, itong valve natin, nakita nyo po, drain valve natin, pag may pressure dyan, pressurized water dyan, ito tataas. Ang tigas na nga nito sira na rin. Tingnan nyo po yan, ganyan yan. Tapos ang spring nga, sabi ko nakabit ito, hilahin ito pag wala ng pressure. Ito lang po ang disassembly ng ating drain valve. Ngayon, pag kinabit ko na ito, ipapakita ko sa inyo kung may leakage pa nga o wala na. Kasi ito may leak din dito, may leak dito. Itong isa ganun din, pero mukhang hindi pa ito nagamit, pero may leak na. Yan Sabi niya, do not use faulty or broken. Faulty or broken, sabi niya. Yan, ang gagawin ko dyan, maaring tanggalin ko pa yan. Tapos tingnan ko anong problema. So ganito lang assembly nito. Baka kasi maka-encounter kayo ng ganitong drain valve. Pag tinanggal mo, yun na yun. So assembling ko na, assembling ko na lahat at kakabit ko na rin ito. Ito ang paglalagyan ng spring. Yan, tapos ang kabilaan yan. Tapos ito naman, ito lalagyan din ng spring. Tapos dapat nakapantay ang ganyan. Okay? Yan, dapat pantay siya. Parang spring natin pantay din. Ayun, nakalak na siya. Tapos ang ating valve, pag nagsara, makikita nyo po yan, ipupush niya yan. Ganyan ang posisyon, nakasara siya.
Tapos pag ginugot ng spring, bababa na ito. Tapos ang agos ng tubig dyan. Tapos ito naman dyan din. Okay, ganyan ang style nya. Bakit? Kasi ang facing nya ganito yan, like this pala, ganito pala, oh yan, nakaganyan siya. Tapos ito kakapit dito yan, nakatapat. Isasalpak natin yan, ha, separated dyan, wala itong butas. So bali ganito na to, yan, ganito ng ano nya. Okay, mahigpit na yung lahat. Mahigpit na yan. Ang spring naman, ilalagay natin ito. Dito yan. Yan, magkabilaan yan para batagin na itong ating ano. Yan, naka-open yan. Tapos isa pa dito pa. Pag may pressure water tayo dito, ipupush yung valve pataas, magsasara tulad nito, like this, nakasara. Tapos pag walang pressure, pababa, ayun, bukas na yan, sagad na yan. Ganyan lang talagang opening yan. Ayun, kompleto ng spring. Ayos na yan. Kung sa palagay mo mukhang tabingi, ito mapaikot naman niya, madali lang ikutin sa loob ito. Okay, ayan, yan na yan, drain valve.